Amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid, nandito na ako at mag-umpisa na ulit tayo ng ating morning revival. Pero siyempre, gusto rin ninyong kumustahin ako kung ano na ang condition ko ngayon. Well, kung tutusin, hindi ko pwedeng sabihin na 100% okay na ako. Kasi sinabi naman ng mga doktor sa akin na yung nerve pain, matagal mawala yan. Minsan umaabot pa ng 2 years. So, nandyan pa din yan. Kaya lang, sinasabi ko sa Panginoon, basta makagalaw na ako, gagawin ko na uli yung morning revival preview natin. Kaya, under medication pa rin ako. At kung mawala yung effect ng gamot, medyo mas mahirapan ako. Kaya umaga ngayon, medyo okay pa siya. Baka mamaya hindi na ganun ka-okay. Kaya ngayong umaga gagawin ko na ito. At salamat din sa inyong mga panalangin, mga kapatid. At sana tuloy-tuloy na rin ang pagbabago. No? At maging maganda na ang aking pakiramdam ng tuloy-tuloy. Amen. Okay, so ang ating schedule ay week 34, day 1. So ito kasing MR, isang buwan akong hindi nakapag-preview, kaya halos na siya, nasa gitna na siya. So hindi ko nagawa mula umpisa. Kaya week 34 na ako, day 1, Monday ito. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. John 21:15-17. Jesus said to Simon Peter, "Do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." So yung feed my lambs, ito ay isang pag-aatas. Amen. "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Shepherd my sheep." Kanina, feed my lambs. Ang ibig sabihin ng feed my lambs, pakainin mo ang aking mga kordero. So yung mga kordero, ito yung mga bagong save. Na nangangailangan ng pagpapakain. Kasi pag isang tao ay bagong panganak, talagang kailangan todo ang feeding dyan. Feeding dyan. At yun namang sheep, ito yung kabuuan ng lahat ng mga klase ng believer. Pwede yung mga iba ay matatagal na, pero kailangan pa rin ng shepherding. Sapagkat ang iba ay matagal na, pero hindi maganda yung kanilang spiritual na condition, kaya i-shepherd pa rin natin. So Simon, son of John, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." So, 3 beses tinanong ng Panginoon si Pedro, "Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako?" 3 beses. At syempre, 3 beses din sumagot si Pedro ng yes. No? "Yes, Lord, I love you. Yes, Lord, I love you. Lord, you know that I love you." Kaya mula dito, inatasan siya ng Panginoon. No, sabi ng Panginoon, "Feed my lambs, shepherd my sheep, feed my sheep." So ano ito? Ito ay shepherding. So shepherding siya na inatas ng Panginoon kay Pedro. Pero bagamat inatas ito ng Panginoon kay Pedro, sapagkat nasa Biblia ito, kasama tayo mga inatasan. Kaya pwede kong sabihin, ang believers, mga kapatid, merong 2 mahalagang paglilingkod na hindi mo pwedeng bitawan at dapat isagawa natin. Natin, kasama ako. Unang-una, yan ay yung preaching the gospel. Preaching the gospel. So kung believer ka, dapat nagpe-preach ka ng gospel. Second, shepherding. Kung believer ka, dapat nagpapastol ka.
At ito ay regular nating ginagawa. Anumang klase o anumang kondisyon meron ka. Bata, matanda, full-time, o moneymaker, negosyante, estudyante, full-time housewife. So lahat kasama dito. Dalawang mahalagang paglilingkod. At ito ay ang pagpipreach ng gospel at ang pagpapastol. So yan ang dalawang mahalagang bagay na hindi natin pwedeng hindi gawin. No? Kailangan gawin natin ito. Alam nyo kasi, tayong lahat na nandito, isang araw dudulog tayo sa luklukan ng paghahatol. Ang Panginoon bilang hukom ng buhay at patay, babalik at itatatag niya ang kanyang luklukan ng paghahatol. Pupunta ako ron, pupunta ka ron, pupunta tayong lahat doon. At merong pagtutuos. Paano kung ang unang tanong, nag-preach ka ba ng gospel? Pangalawang tanong, nag-shepherd ka ba? So, mga kapatid, dapat handa tayo. Handa tayo. Kaya sinasabi ko, itong dalawang paglilingkod na ito, hindi pwedeng hindi natin gawin. Kaya maging ang ministeryo, sinabi niya, lahat ng believer or bawat believer at least lumalabas o gumugugol ng 2 oras sa loob ng isang linggo. Huwag niyo isipin full-timers ito, lahat. At 2 oras, isang linggo. Ano gagawin mo? Mag-preach ka ng gospel. Mag-shepherd ka. Gamitin mo yan. Kumisan nga, hindi na natin kailangan lumabas eh. Di ba? Ang daming tao nakaka-enkwentro natin araw-araw. Maniwala ka sa dami ng tao nakaka-enkwentro natin. Pwede na tayong mag-preach ng gospel. Ano ba? Sabihin mo lang sa isang tao, meron ka bang, pwede ba kitang istorbohin ng 15 minutes? No, mahalagang usapan to. No, at sa umpisa, alam mo ba, tayong mga tao, nilikha ng Diyos na sisidlan, at tayo ay para sa Diyos. Di ba? So, ang gandang umpisa na yan. Hindi tayo para sa work na ito. Ito, ginagawa lang natin to. At least para may makain tayo. Pero hindi ito ang totoong layunin ng buhay ng isang tao. Wow! Mamamangha yung kausap mo. Gospel, papasok dyan. So, hindi ba? Kaya mga kapatid, mag-preach tayo. At pagka-preach, pastulin natin yung tao. At hindi lang yan, hindi mawawala yung mga papastulin. Ang daming kapatid. No? Pwede nating pastulin. Mga kapatid na mahina. Mga kapatid na may problema. No? Bukod pa sa mga kapatid na bagong ligtas. Ang dami. Kaya, importante ito. Preaching the gospel, shepherding. So, basahin ko na. When the Lord stayed with his disciples after his resurrection and before his ascension, in one of his appearings, he commissioned Peter to feed his lambs and shepherd his sheep to his absence. Amen. While he is in the heavens, amen. So shepherding implies feeding, but it includes more than this, more than feeding. Okay? To shepherd is to take all-inclusive tender care of the flock. Amen. Kasi alam niyo, mayroong isang kapanahunan na napakahalaga sa Panginoon. Yan yung pagkatapos niya nabuhay na muli. Okay? Pagkatapos niya nabuhay na muli, hanggang sa umakyat siya sa sangkalangitan. So, iniwan na niya tayo physically. Pero nung nabuhay siya muli hanggang
umakyat siya sa kalangitan, merong ilang araw na nanatili siya, no, sa lupa. At ito yung panahon na ibinibili niya yung pinakamahalagang bagay. No, at ito yung panahon na kinausap niya si Pedro. 3 beses niyang tinanong si Pedro kung mahal siya. No, at bawat pagtugon ni Pedro, sinasabihan niya si Pedro ng tungkol sa pagpapastol, no, na may kinalaman sa pagpapakain. No, at hindi lang yan. Sinasabi sa atin, ang pagpapastol ay higit pa sa pagpapakain. Ito ay nagpapaloob sa lahat ng tender care. Okay, tender care. Shepherding para sa mga banal. Alam niyo yung tender. Yung tender, nahirapan akong hanapin sa Tagalog. No, bagamat sinabi sa atin, maingat. Actually, tender care is hindi lang maingat. Ito ay pinagsama-sama, no, na pagiging magiliw, pagkakandili, pagiging maamo, no, sa panahon ng ating pag-shepherd sa mga banal. Kaya meron tayong tinatawag na tender touch. Ibig sabihin, napakamaselan na gawain. Na kung saan, pinapadama natin sa mga banal, no, kung paano natin sila pinapahalagahan. So, ganun. At nagpapaloob sa lahat na paglilingkod. Ibig sabihin, hindi lang feeding. Lahat ng bagay ginagawa mo para sa mga kapatid. All-inclusive siya. No? At itong pagpapastol, binili ng Panginoon dun sa panahon, okay, na napaka-crucial na aalis na siya. So, ganito yung eksena dyan. At dahil dito, nadama ko, no, na itong pagpapastol ay ang pinakamahalagang paglilingkod. Sapagkat hindi na ito gagawin ng Panginoon. No, nakatulad ng ginawa niya nung kasama pa niya ang mga disipulo. Ito ay inihabilin sa atin na isagawa natin. Magpastol tayo ng mga kapatid. No? Sapagkat kung hindi tayo magpapastol, no, unang-una, mananagot tayo sa Panginoon. Pangalawa, hindi maitatayo ang eklesiya. Sapagkat ang pagpapastol ay isang mahalagang gawain sa loob ng eklesiya upang ang eklesiya ay maitayo. Kaya huwag nating kalimutan ito. After we beget the new believers and baptize them, they become our little children. Now we must be like mothers to nourish and cherish them. To nourish is to feed, and to cherish is to nurture with tender love and foster with tender care. The most effective way for a mother to cherish her babe is for her to hold him to her bosom. When the mother does this, the little one is warmly cherished and comforted. Many times when a little one cries, he is praying to his mother, asking her to cherish him. And when she picks them up and puts him in her bosom, he will soon stop crying because he has been fostered with a tender care. So maganda yung illustration dito. So ang totoong shepherd ay katulad ng isang ina, no, isang nursing mother. No, at yung mga mother kasi, okay, madalas yung mga anak nila umiiyak. Lalo na mga baby, iyakin pa yan. Pag baby pa, iyakin pa yan. At minsan hindi naman sila gutom. Umiiyak lang sila. Dahil naghahanap sila ng akap. Akap lang ang inaantay ng mga yan. Kaya yung ina
Pag kinuha niya yung anak niya na nag-iiyak, nilagay niya sa kanyang dibdib. No? Mag-initan yung bata at makakadama siya ng isang fostering feeling, tender care feeling, magiging comforted siya, hihinto siya ng iyak. So, alam niyo ba yun? Oo, totoo yun. O, kaya yung mga ina, madalas, pag yung kanilang anak ay, nag-iiyak, o sabihin natin, minsan may konting dinaramdam yung bata, ayaw niya magpababa, gusto niya nandun lang, hawak lang ng nanay. Pag binitawan, iiyak. Pag inakap, tatahan. So, ganun yung yung shepherd. Katulad ng isang ina, no, sa kanyang bagong silang na sanggol. Kasi kung tayo ay nag-preach ng gospel, halimbawa naligtas yung tao, yang taong yan, magiging anak natin, baby mo yan. No? At hindi mo pwedeng sabihin na at least na-save na to, bahala na to. Hindi. Yan ay isang sanggol na naisilang sa pamamagitan mo at ikaw ay isang ina. Kaya ang pinaka mainam na tao na mag-alaga sa kanila ay yung nagsilang sa kanila. Hindi natin kayang palitan minsan ang ina sa kanyang anak. No, halimbawa, yung mga nanay na nagbe-breastfeed, naku, yung baby nila, hanggang lumaki na, naging very close na sa kanila. No, yan yung mga nursing mother na nag-feed, nagpakain sa kanilang mga anak. No, kaya sobrang lapit sa nanay. Talo mga tatay dyan. Huwag ka nang, maski na anong gawin mo, yung anak mo sa nanay pa rin pupunta. Kasi nag-feed sila eh. Oo. So feeling ng bata, nabuhay siya dahil sa nanay niya. Tama naman. Di ba? Kaya mga kapatid, ganito ang shepherd. Nursing mother, isang ina na nagpapakain. No? Hanggang sa yung anak mo ay lumaki, lumago, no? Maging matibay. No? Kaya ito yung pagsasalarawan kung paano maging isang shepherd. Amen. When we go to the home meetings to take care, okay, go to the home meetings to take care of the newly baptized ones, we need to have the realization that we are going to nourish and cherish them. This way of taking care of the home meetings is very effective. The new ones will feel cherished, comforted, warmed up, and will lose any feeling of loneliness. Amen. So sabi niya rito, pag pupunta ka sa home meeting, dapat magkaroon ka ng isang pagkatanto na gagawin mo ang dalawang bagay. Cherishing and nourishing. Pagkakandili at pagpapakain. Yan ang pinakamahalaga. Kandili. Ang ibig sabihin, pumunta ka dyan upang pasayahin ang mga bagong ligtas. Mapapasaya mo sila. Makakadama sila ng comfort, makakadama sila ng init mula sa iyo. No, at dahil dyan, maging bukas sila sa iyo. No, so, yung cherishing, mahalaga yun. No, ito yung nagpapasaya ka. No, ginagawa mo yung mga believer na komportable sa iyo. No, at maging yung mga believer sa panahon ng kanilang pagiging malungkot. No, pumunta ka dyan, nakita ka nila, narinig ka nila, napasaya mo sila. So, ibig sabihin, tagumpay ang iyong shepherding. So, at sabayan mo ng pagpapakain sa kanila. So, ganun ang gawain ng isang shepherding.
Paul told the Thessalonians, "We were gentle in your midst, as a nursing mother would cherish her own children." Paul likened himself to a nursing mother in his care for the new believers. So si Pablo ay magandang halimbawa. Siya ay isang ina na nagpapakain at nag-aaruga, no, sa kanya mga bagong silang na mga believers katulad ng Thessalonians. No, kaya sabi ni Paul ano sabi niya sa kanila? Kayo ang aking korona. So ibig sabihin nito, mga kapatid, may korona ka dahil ikaw ay nagpastol at nag-preach ng gospel. Nag-preach ka ng gospel, pinastol mo yung mga kapatid, no? At ikaw ay gentle. No? Magiliw sa kanila. O magiliw. Hindi ka mabagsik. O hindi ka pumupunta dyan para sila ay pangaralan o ano pa man. Kundi napakagiliw mo sa kanila. No? Alam niyo kasi minsan yung mga nagpapastol, dinadalan pa nila ng pasalubong yung kanilang mga pinapastol. Alala ko may isang kapatid, naku brother, pinastol kami ng brother na yan, tuwing punta sa amin, may dalang pasalubong yan. Napakagiliw. At meron ba kayong problema? Ipag-pray ko kayo, ipag-pray natin kayo. So ganun siya. All-inclusive yung kanyang pagpapastol. Anong kailangan nyo, anong problema nyo. No? Kung minsan yung mga kapatid nakaranas ng mga pagsubok. Naku, pag sa panahon na yan, kailangan nila ang pagdamay mo. So ganyan tayo. Nursing mother, okay. Cherishing and feeding. We need to preach the gospel and take care of the newly baptized ones in the organic way, not in the old way. I hope that we can study these matters in small groups. This will revolutionize our way of preaching the gospel. We must preach the gospel in the organic way to beget sinners as children of God, making them the regenerated members of the body of Christ. Following this, we must exercise to cherish the new ones in their homes week by week. Within the first months after they are baptized, it is good to visit them 10 times. After 1 month of this cherishing, the new ones will become settled and established. So sinasabi rito, una, mag-preach tayo ng gospel, no, in an organic way. Ibig sabihin, sa paraan ng buhay ang ating pag-preach ng gospel. No, ang naniniwala ko, yung paraan ng buhay, yan yung pananahanan sa Panginoon or abiding in the Lord. Siya ang pinagmulan ng buhay. Mula sa buhay na ito, tayo ay namunga sa isang organikong paraan. Tapos ito mga naibunga natin, okay, ito ay naging mga anak natin na kailangan nating pastulin. No? Pastulin natin sila. No? At sabi rito, napaka-crucial yung first month mula nung nabaptize mo sila. No? Kasi pwede natin sabihin, pag ilalarawan mo ito, yung isang bata pagkatapos niyang maisilang, no, mahalaga yung umpisa ng araw. Kailangan feeding, continuous yan, feeding ng feeding. No, tulog lang yan ng tulog, pero pagkagising yan, feeding. Gutom yan pagkagising. So ganun din pala yung mga newly baptized ones. Yung first month, at least 10 times mo silang bisitahin for feeding, for cherishing, feeding, cherishing. At pag nagawa mo yan, sa loob ng unang buwan ng kanilang pagkasilang na muli, magkakaroon sila ng isang matatag na pundasyon. Pero hindi naman ibig sabihin matibay na yan. Pero magiging established sila. So huwag niyong kalimutan. Apply natin to. Ito ay pagtuturo ng ministeryo. Mag-preach ka ng gospel.
Baptize mo sila hanggang masilang silang muli. Pagkatapos niyan, bisitahin mo. Pag sinabing 10 times, at least 2 beses o 3 beses isang linggo ang visit yan. Intensified yung shepherding natin. Okay, so in the past, we were short in caring for the new ones after we baptized them. As a result, many of the new ones disappeared after a few months. This was not Paul's way. Paul cherished the people whom he had begotten through the gospel. In addition to being like a nursing mother, Paul was also like an exhorting father to the believers. O ito. May isang panahon kasi, ang dami na baptize. Marami na baptize. Door knocking. Ang dami na baptize. Nakikita ko yan. Isang linggo, baptize ng baptize. Kaya lang ang nangyari, yung mga nabaptize, nawala din. Nawala din sila. Nabaptize, mabuti na rin, nabaptize, na ligtas, makapunta ng mapasok doon sa bagong Jerusalem. Pero hindi yan. Dapat alagaan sila para hindi sila mawala. So ang dahilan, bakit sila nawala? Sapagkat hindi sila napastol, no? At hindi sila naalagaan. No? Kaya sinasabi sa atin dito na mahalaga, okay, na tayo ay maging mga nursing mother. So, yon ang importante. Nursing mother, nagpapakain ng mga ina, no, katulad ng ina na nag-breastfeed sa kanyang anak. Okay. At in addition, dapat exhorting father tayo to the new believers. No, isang kapatid na nagtuturo, naghihikayat, okay, at matyaga na naggagabay sa mga kapatid tungo sa tamang daan. No, at ito ay ang pamamahagi ng katotohanan sa kanila. No, sa isang banda, ano yan? Pinasasaya mo sila. Okay, tama yan. Sa isang banda, pinipid mo sila, pinapakain mo sila ng gatas na walang daya ang salita ng Diyos. At mahalaga din na exhorting father ka. No, naghihikayat ka sa mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang sila, madala mo sila sa totoong landas. Kasi pag hindi mo sila ine-exhort, magiging kalat sila. Hindi nila alam saan sila pupunta. Ano ba ang inihanda ng Panginoon para sa akin? No? Importante, bilang isang ama sa kanila, kaya mo silang dalhin unti-unti sa isang landas. Landas ng ano? Ng eklesiya. No, ng eklesiya. No, ako may karanasan din ako sa mga ganito. No, lalo na yung pag-aalaga sa mga kapatid hanggang madala sila sa landas ng eklesiya. So, una, hindi ganun kadali. Akala nila nire-recruit mo sila. Pero sa iyong pagmapamamahagi ng mga katotohanan, unti-unti nabubuksan yung kanilang pananaw, kaisipan, pangunawa, no? At nakikita nila kung ano ang dapat, ano ang tama. So, exhorting father yan. So, nursing mother, exhorting father. Nursing mother, nagkakandili, nagpapakain. Okay. Exhorting father, isang ama na naggagabay sa kanyang mga anak tungo sa tamang daan. Amen. So to cherish and nourish the newly baptized one is to feed the lambs. In the Gospel of John, we are charged to bear fruit and to feed the lambs. To bear fruit is our daily duty. Abiding in the Lord is the condition for us to bear fruit. If we do not abide in the Lord, we cannot bear fruit. To feed the lambs, we need to love the Lord. To bear fruit is a matter of abiding, and to feed the lambs is a matter of loving. So ito yung qualification.
No? Kasi kanina sinasabi ko, kailangan natin mag-preach ng gospel, mamunga, magdala ng tao upang maisilang na muli. At para magawa mo yan, no, kailangan meron kang pananahanan sa Panginoon. So diretso yung sinabi ng Panginoon, if you abide in me, you will bear fruit or even much fruit. No. But apart from me, you can do nothing. So gusto mo bang mamunga? Gusto mong mag-preach ng gospel para sa kaligtasan ng mga tao? Anong gagawin mo? Abide in the Lord. No? Ano yung abide in the Lord? No? Sa paglalarawan, ito ay katulad ng isang sanga na inakaugpong sa puno. Okay, so, mula dyan, sumisip-sip siya ng kayamanan, buhay, daloy, katas. Upang ito, anong mangyayari? Magbunga. Sapagkat ang isang sanga, pag pinutol mo sa puno, hindi na yan magbubunga. Matutuyot yan. Para magbunga, nananatili siya doon sa puno. Sabi niya, Brother Danny, paano ba isagawa yan? Ganito. Dapat yung buhay mo ay isang buhay na nananahanan sa Panginoon. Nag-EMR ka, nagsasalamuha ka sa Panginoon, malapit ang iyong buhay sa Panginoon, meron kang pagtuturo ng pagpapahid ng Panginoon, tinuturuan ka niya, ginagabayan ka niya. At sa buong araw mo, nag-iensayo ka ng Espiritu para makipag-ugnay sa Panginoon. At kung ganyan yung buhay mo, magiging filled ka. You are filled with the Spirit. Pati mga kasalanan mo, kinukonfess mo sa Panginoon, filled in the Spirit ka. Umaapaw ang buhay mula sa iyo. At nakakapag-preach ka ng gospel, naliligtas ang tao. Kasi meron kang pag-apaw ng buhay na bunga ng pananahanan mo sa Panginoon. So yun yung una. Nagpipreach para mamunga, dapat nananahan sa Panginoon. Sa shepherding naman, dapat mahal mo ang Panginoon. Ano naman yan? Ang ibig sabihin, ang unang pag-ibig mo ay ang Panginoon mismo. Siya ang pinakamainam na pag-ibig mo. Unang pag-ibig, binigay mo sa Panginoon. Panginoon, mahal kita. At itong pag-ibig ko sa iyo, isang mataas na pag-ibig, unang pag-ibig, na kung saan anuman bagay hindi kita pagpapalit. Ikaw ang mahalagang isa sa buhay ko. So, ganyan. First love yan. At dahil dyan, madadala ka sa pagpapastol sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi kung ang isang tao hindi niya mahal ang Panginoon, imposible magpastol siya sa pananaw ko Lahat ng mga mabubuting pastol ay mga tao na nagmamahal sa Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, sa pagbubunga, pagpipreach ng gospel, abiding in the Lord, nananahan sa Panginoon. Sa pagpapastol naman, loving the Lord. Ibig sabihin, ang ating pag-ibig sa Panginoon, hindi lang siya salita, hindi lang siya sikreto sa ating puso, kundi merong pagsasagawa, merong katibayan. So ang pag-ibig na walang patotoo, walang katibayan, ay hindi matatag at hindi rin kapani-paniwala. Well, pwede sabihin ko, marami sa atin nagmamahal sa Panginoon. Pero kung nagmamahal ka, hindi ka nadala sa pagpapastol, ano yan? Kulang yan. Hindi yan solidong pag-ibig. Itong binabasa natin, mga kapatid, merong mga batayan. Amen. Okay, so in John 21:15 to 17, the Lord asked Peter 3 times if he loved him. When Peter told the Lord that he did love him, the Lord told Peter to feed his lambs, shepherd his sheep, and feed his sheep. Diba? So 3 beses
na tinanong, mahal mo ba ako? 3 beses siyang sumagot na mahal niya ang Panginoon. 3 pag-aatas ang binigay sa kanya. Okay, ito ay ang feed his lambs, pakainin ang kanyang mga kordero, shepherd his sheep, pastulin ang kanyang mga tupa, and feed his sheep. So, 3. Amen. So, kung nandito ang Panginoon, sinabi mo, mahal kita, Panginoon, yan din ang bibigay sa yung salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, we have to abide in the Lord that we may bear fruit. So, malinaw na siya. And we have to love the Lord that we may have a heart to take care of His flock. Malinaw na rin. The shepherd of the flock does not labor according to whether or not he feels like it. He does his duty to shepherd the flock and to feed the lambs day by day. Okay, so hindi siya katulad ng duty. Pwede mong gawin pag ikaw ay nasa mood. Pag wala ka sa mood, hindi mo siya gagawin. So hindi ganun. Ito ay isang pag-aatas na binigay sa atin ng Panginoon. Gagawin natin ito araw-araw. Magpapastol, magpipreach ng gospel, okay, mananahanan sa Panginoon, at mamahalin ang Panginoon. So, ang ganda niya. Oh, Lord Jesus, salamat Panginoon sa simula ng aming Morning Revival Preview. Pinalakas mo kami sa larangan ng mga paglilingkod, katulad ng pagpipreach ng gospel. Panginoon, turuan mo rin kami manahan sa iyo upang sa pamamagitan ng aming pananahanan sa iyo, mapuspusan kami ng buhay at kusang-kusa kami ay magbunga. Panginoon, gawin mo rin kaming mga mabubuting pastol, mga tao na tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa puso, kundi ito ay papatunayan namin sa pamamagitan ng mga pagpapastol, pagpapakain, pagkakandili sa mga banal, pagiging magiliw sa kanila. Salamat sa iyong mga salita. Amen.